Okay guys, start na natin ang ating free UPCAT review day 5. And as you can see, nasa mathematics portion tayo. Once again, let me introduce myself. Hello, I'm Hakim. I'm currently studying BS Biology in UPLB and ginawa ko tong free reviewer na to para lahat kayo ay makapasa sa UPCAT for free. Okay, so start na natin. Ang topic natin for today is linear equations and inequalities. So, i-define muna natin kung ano nga bang equation. An equation is a statement that two expressions have the same value, shown by an equal sign. Ibig sabihin, kapag may makita kayong equal sign, tawag doon is equation. A linear equation in one variable is an equation where the variable is raised only to the first power and only one variable appears. Yun ang tawag sa linear equation. Linear equation kapag may iisang variable lang. It takes the general form of ax plus b is equal to c. Ganito ang form ng linear equation. Linear. Yan. Parang kumbaga ganito siya. 2x plus 4 is equal to 8. Kumbaga ganyan. Yan ang linear equation na tinatawag. Isa lang ang variable, no? Yan. Solving the equation means finding the value of the variable that makes the left-hand side equal to the right-hand side. Ibig sabihin, yung pag-solve ng equation na to, solving means hahanapin mo yung x, dapat equal tong side na to, tsaka side na to. Ibig sabihin, dapat ang value din nito is 8. And tuturuan ko kayo kung paano mag-solve ng mga ganyan in just a few minutes. Yan. Sabi dito, to solve, the goal is always to isolate the variable. Get it alone on one side of the equation. This is done using the properties of equality. Whatever operation is performed on one side of the equation must also be performed on the other side, since doing the same thing to two equal quantities keeps them equal. So, sinasabi lang guys, sa isang equation, especially kapag nag-solve ka ng x or kahit anong variable, dapat kung nag-add ka dito sa equation na to, dapat mag-add ka rin dito. Ibig sabihin, kunwari, let's use the same example as before. Kung mag-add ka ng, let's say magsusubtract ka ng negative 4 dito. Nag-subtract ka ng negative 4 dyan, dapat mag-subtract ka din dito ng negative 4. Ganun ang ibig sabihin ng property na yon. Okay? Mm-hmm. In practice, the fastest way to apply this is the transposition method. Yun yung, siguro narinig yung term na yun, transpose. Transposition method. Wherein you move a term across the equal sign by flipping its sign. Addition becomes subtraction and vice versa. Kumbaga kasi guys, okay, explain ko muna kung paano ba talaga nangyayari yung transposition na yon. Kasi siguro narilito din kayo doon, katulad ko dati, na nalilito ako kung paano ba mag-transpose. Kasi bakit pa ba nag-iiba yung sign na yan? Ganito kasi yan, guys. As I said before, kapag may gagawin ka sa isang equation, sa isang side ng equation, dapat gawin mo rin siya sa kabilang side. Ganito. So, di ba ang transposition method is ganito? Ito, ililipat mo dito, may negative 4. So, ang mangyayari is, magiging ganito. Di ba? Ang nangyari is naging ganyan. Pero, ang method, yan ay technique lang para mas mapadali. Pero, ang property talaga dyan, or yung logic, is ganito. Ganito siya. Dapat, ang sabi, di ba, always isolate the variable. So, need mo ma-isolate tong, ano na to, yung variable na yan. Ang kailangan mo gawin is, dapat maging zero na yung katabi niya. Dapat wala na siyang ibang katabi. Para maging wala na ibang katabi, dapat zero na yung natitira. So, para magawa yun, maminusan mo lang ng kung anong value ng constant dito. Ibig sabihin, minusan mo siya ng 4. Since ginawa mo siya sa side na to, gawin mo rin siya sa side na to. So, basically, 2x plus 0 is equal to 4 na yan. Ganyan. So, 2x is equal to 4. Ang gagawin mo lang, kailangan mo i-simplify yan. Divide mo sila both by 2 kasi nga kailangan mo ma-isolate tong x. Okay. So, divide mo sila by 2, both side, kasi nga, whatever you do in the left-hand side, you do it in the right-hand side. So, that will be x is equal to 2. Yan.
Ganun lang siya. Ganun lang siya, guys. Easy as that, no? Ganun lang pala yun. So, ito, may example dito na you can work on. Go take a screenshot para ma-solve nyo rin. Okay. So, dito naman tayo sa next part. Number two is systems of linear equations in two variables. A linear equation with two variables such as x plus y equals 9 has infinitely many possible xy pairs that make it true. Ibig sabihin lang nun guys is, di ba dalawa na variable dito, x tsaka y, magiging equals 9. So, di ba kakasabi ko nga lang na dapat etong values na to, mag-equal sila sa 9 kapag ipag-plus mo. Eh, marami kasi yan. Pwede silang 1 plus 8, pwede silang 7 plus 2, madami. Sobrang daming possible values kung paano ba makuha yan. So, may technique tayo para mag-solve ng mga ganyan. Sabi, to narrow down to a single pair, a second equation involving the same two variables is needed. Ibig sabihin, in solving yung mga ganito is dapat, in solving yung mga ganyan type ng problems is dapat meron kang dalawang equations. Ang tawag sa equations na yon ay a system of linear equations. Yun ang tawag doon. And its solution is the one xy pair that satisfies both equations at the same time. Ibig sabihin, di ba, dalawang equation ang meron ka. Dapat, kung anong lalabas na x at y ay masatisfy yung dalawang equation na yon at the same time. Well, siguro mahirap siya i-comprehend kapag words lang. So, tuturo ko sa inyo by doing an example. So, there are two standard methods for solving a system. Substitution, tsaka elimination. Eh, ngayon, tuturo ko na lang yan sa inyo. Ganito. Sabi dito, solve the system x plus y equals 10, tsaka x minus y equals 4 by elimination method. So, ang mangyayari dyan, ganito guys. Pagpatungin nyo muna sila. Pagpatungin nyo muna yung dalawang given natin na equations. So, ang mangyayari, as you can see, ito, magiging 2x, ito, makakancel to kasi may positive y, may negative y, ibig sabihin canceled. So, magiging 2x, tapos ito, pag-add mo rin to, is equal to 14. And as I said before, kailangan ma-divide yan para ma-isolate yung x. So, mangyayari, x is equal to 7. So, meron na tayo ng x. Kailangan naman natin mahanap yung y ngayon. And para mahanap yung y, gagamitin mo naman yung substitution method. So, ang mangyayari is, kung x is equal to 7, ang mangyayari, gawin mo tong 7, and ito, gawin mo tong, tapos, i-ano mo na. So, diba, 7 plus y is equal to 10. Ilipat mo to dito, magiging y is equal to 10 minus 7, y is equal to 3. So, x is equal to 7, y is equal to 3. Ano na siya kadali guys? Ayan yung sagot. Ayan o. Okay, so gets nyo na yung system of linear equations in two variables. So ngayon, dito naman tayo sa linear inequalities in one variable. Inequality naman guys. Ang ibig sabihin naman ng inequality ay syempre hindi equal. An inequality compares two quantities that are not necessarily equal using the symbols less than, greater than, or less than equal to, or greater than equal to. Ganyan guys. Solving a linear inequality follows the same transition logic as solving an equation. Ibig sabihin guys, ginagamit pa rin natin yung maglilipat-lipat kapag inequalities na. Multiplying, itong mahalaga dyan. Multiplying or dividing both sides of an both sides by a negative number reverses the direction of the inequality sign. Pakita ko na lang sa inyo para mas magets nyo. Ito, this happens because multiplying by a negative number flips the relative order of numbers on the number line. Ito example. Ito. Ang sinasabi dito is, iba totoo to. Guys, para makapag-ano ng mga ganitong sign, kung ano yung nakabuka, yun yung mas malaki. Kung saan nakabuka, yun yung mas malaki. Ang sinasabi nito, ang 3 ay mas maliit kaysa sa 5. Pero kapag i-multiply mo sila parehas sa negative 1, kasi nga, di ba, kapag daw minultiply mo siya sa negative number ang both sides, ang mangyayari is, may mabaligtad yung inequality sign. So, sabihin natin, i-times mo siya sa negative 1.
Ay di may negative 3, baliktarin mo, negative 5. Kasi, nag-flip talaga sila sa number line. Ang nangyayari is, mas malaki na ngayon yung negative 3 kasi negative 5. Tama naman, di ba? So, ganun yun. Okay, so next tayo. Because an inequality solution is not a single number but a whole range of numbers. Guys, in solving inequalities, hindi number ang sagot mo, but rather a range of numbers. Solutions are often expressed as an inequality, like this, rather than a specific value, and can be shown on a number line using an open circle. Okay, so mag-solve na lang tayo ng example para mas magets nyo. Sabi dito is, solve negative 2x plus 7 is less than 15. So, ganito mag-solve nan, guys. Una is ilipat mo muna tong positive 7. Ilipat mo muna yan dito. So, mangyari is negative 2x, pakak, 15. Pabaliktarin mo yung sign niya, magiging 7. So, negative 2x is less than 8. So, para ma-isolate mo yung x, kailangan mo sila i-divide both by negative 2. So, ang mangyayari is x is, baliktarin mo, di ba? Flip mo yung sign, magiging negative 4. This is the answer to this problem. So, you can see, tama tayo. Ayun guys, ito naman, pwede nyo itong screenshot. May mga practice questions dito and included na rin yung answer key. And that's all for our topic today sa day 5. Di ba madali lang? Ito guys, ano topic ito is very, very important sa lahat ng concepts. Kasi hindi lang siya sa mathematics lang, sa science din, maraming ganito, lalo na sa gas laws. Dapat marunong kayo magbali-baliktad ng equation. Ayun guys, so again, if you want this PDF files, i-message nyo lang ako sa TikTok ko para makuha nyo itong mga files na to. And I'm selling all these files from day 1 to day 25, pati mga mock exams in all subjects. And kung gusto nyo yun, just DM me in my TikTok account kasi ang price lang nito guys is 100 pesos only. Sana naman ay mag-avail kayo kasi super worth it to when compared to review centers kasi review centers ay nag-charge ng tens of thousands of pesos para sa nire-reuse na material nila. So, yun lang guys. Bye-bye!